Take it away. Jen, congratulations on the reopening of your salon and style lounge na pala ngayon. So can you just share na lang why took you some time to reopen? Okay, 10 years na po kami and syempre inaral namin kung paano ba talagang, kasi ako talaga mahilig ako magpa-salon, magpa-hair color, magpa-nails, and now meron kaming mga additional services. May drip kami, may lashes na rin kami, may brows na kami, so para na siyang one-stop shop. So magpapa-color kayo ng hair, magpapa-cut kayo ng hair, pwede na rin habang ginagawa niyo, pwede na mag-drip, gano'n. Yan, naisip namin na magdagdag ng mga services and magkaroon na rin ng mga franchise. Dahil isa to sa mga talagang nakafocus ako na business ever since. So, kaya nga 10 years na ako. And nadadagdagan na lang yung mga services namin. And ngayon, happy kami na i-announce na kakaroon na kami ng mga franchise. And kakaroon na kami ng mga iba pang branch sa South. Abangan nila yun. Question ako. When you started this business, sarili mong capital or did you ask for finance support from other partners? Wala. Actually, originally, yung concept namin talaga dito. Kaya, hindi pa Dylan Style Lounge to noon. Iba pa yung pangalan niya. Ano siya dapat talaga wellness center siya. So, nung time na yun, meron akong kapartner. Tapos yung partner ko, iniwan ako. And then, nag-decide ako na gawin na lang siyang salon. Now, 10 years na siya. Ako pa rin mag-isa. Ako pa rin mag-isa. And mas okay na rin yun para rin hindi na magulo, di ba? And sariling business ko na lang siya talaga. Jen, why is it important for you to have a business na ikaw talaga yung start, hindi ka yung franchise? Well, kasi ngayon mahirap na may mga kapartner. Unang-una para hindi na magulo. Ako na lang mag-isa. Love ko naman ng pagpapaganda, di ba? Isa yun sa mga ginagawa talaga namin mga artista. Kaya parang passion na rin sa akin na kung ano yung quality ng gusto kong service sa buhok, sa nails, parang sa loob ng 10 taon na master na rin namin. And nag-i-improve bawat taon. Kung may mga updates na kailangan gawin, ganun din, nag-update ko kami. How are you different as an actress when you're wearing a hat as a business owner, as a producer, as a... Iba, syempre mas hands-on ako pagka sa business. Kahit na wala ako dito, kahit na busy ako, nasa work ako, ano yan, yung reports mayat-maya, yung tawag mayat-maya, importante na hands-on ka para hindi tayo naliloko, diba? And hindi natin masasabi, hindi natin masasabi yung panahon ngayon, hindi natin alam, may mga nangyayari na hindi mo alam. So, mas maganda na aware ka sa lahat ng mga galaw at mga decisions sa business mo. Ano yung mga natutunan mo as an entrepreneur? Marami. Kasi maraming beses na rin kaming nag-fail. So, syempre, hindi naman palaging puno yung business mo. May mga times na wala ring tao, gano'n. Pero syempre, hindi ka tumitigil lang sa gano'n. Kailangan marami ka, nag-explore ka, maraming mga bagong mga services. Importante yung tiwala sa'yo ng mga customers. Syempre, dapat quality yung mga ginagamit mo. Pang-hair, pang-nails, o sa ano yan. Lalo na sa lash, dahil sa mata yun. Mahirap nang maka-aksidente kami. So talagang inaaral muna. May mga test. Ako mismo, sa sarili ko, ako muna ang nag-test bago namin ipatest sa ibang tao. May mga research, syempre. Sa drip namin, hindi pwedeng kung sino-sinong trained lang na basta magtutusok sa vein, hindi pwede. Naka-registered nurse kami. At may nakaabang na nagte-test muna kami, sa skin test muna kami bago namin ipasok yung IV. Yung mga ganong kailangan maging caution kasi, di ba, health yun ng tao. Diretso sa vein ng tao, diretso sa mata ng tao, buhok ng tao. So, mahirap magkamali. Nag-training ka rin ba? Kasama ka, nanonood ako. Nag-train ako nung sa lashes. Kasi gusto kong, lagi ako naka-lashes. Kung mapapansin nyo, kasi pagka gising mo, ayos ka na, hindi mo na kailangan mag-mascara, buhay na yung mata. So, nung nagte-training sila dito, nung nagla-lash training sila, kasama ako.
na-realize ko ganun pala talaga kahirap. Yung pulido, isa-isa mo siyang gagalawin. Kailangan steady yung hands mo, hindi nanginginig. Pag franchise, okay, may plano ka for franchise, pero may plano ka rin bang mag-come up ng mga products mo? Meron po yan. Related. Soon, very soon. Very soon. As a brand. As a brand, Dylan brand? Yes. Oh, okay. Dylan, hindi Jenny. Dylan. Na-foresee niyo agad. Grabe kayo, ha? Hindi ko pa ina-announce na Wala sa press release yun, Pero kung, if ever, ano yun, mga skincare, beauty, hair. Beauty. Okay. Kwento naman ng Dylan na, syempre alam namin name ng anak mo. na. Pero, kasi you mentioned naman, iba naman yung name nito. Iba yung before, name diba? nito, Fit and Form. Oo. Kasi nga, di ba dapat wellness. Oo. Tapos nung iniwan ako ng partner ko, parang, ano ba gagawin ko? Hindi ko na pinalitan yung pangalan kasi syempre, naka-register na, so tatrabahuin mo pa. Yung pinabayaan ko na lang. Tapos nung finally, naisip namin na i-rename yung mismong salon, naisip na rin namin lagyan ng mga iba't iba pang pwedeng idagdag dito. Like yung drip, yung lash, yung brows. Marami pang darating. Jen, how are you as a boss? Stricto, mapagmahal? Very strict. Pero ano nila ako, kumbaga, syempre pag business kailangan, hindi pwedeng masyadong maluwag. Na ano lang, nasa tama lang. Pero pagka, ayun nag-heart yung mga, in fairness, tough love, gano'n. Parang sa mga anak mo rin, gano'n din yung pag-handle mo ng business, syempre. Yung pagmamahal, pero kailangan mahigpit, gano'n, firm. Natutunan mo yan dahil sa mga failures mo na din? Oo naman, marami na akong mga experience na mga failures, lalo na sa business. So, kailangan ngayon, sa dami ng natutunan ko, kailangan sigurista tayo. Diyan kasi may mga series of unfortunate events na nangyayari sa mga katulad mo sa industry na who are into business din. Ano ka ba? Parang ano yung insight mo doon, ano yung thoughts mo doon? Napaisip ka rin ba na kung meron kang mga ganong transactions, tapos nire-review mo na rin ba ngayon? Ganon. Hindi, kahit wala pa yun, talagang ma-review ako. Medyo ko sa ganyan. Meticuloso. Oo. Nagbabasa ako. Nagko-consult ka ba ng mga legal? Babasa ng Sobrang swerte ko dahil yung legal team ko, talagang tutok yan. Kahit na minsan may mamimiss ako, ganyan. Talagang sila yung, uy, ito yan. So talagang swerte ako na nandyan sila sa tabi ko. At hindi nila ako pinapabayaan. Importante siguro, due diligence. Talagang, i-review nyo, hindi basta papasok sa kahit saang business na hindi nyo alam yung pinapasok nyo. And as much as possible, yung mga magiging partners, siguro, kung hindi kilala, kung kaya naman mag-isa, kayo na lang. Parang nakakatakot as a mom, nakakatakot yung idea na makukulong ka, di ba? Behind bars. Yung syempre may mga pamilya tayo, di ba? Speaking of family, with the addition of Dylan, paano ka ba na-inspire? Paano siya, ano bang... As an actress. Hindi, as a businesswoman, entrepreneur. Paano ko na-inspire? Sa mga anak mo. How much ba sila? Hindi kasi, hindi syempre, di ba? Kaya ako naman ginagawa to para sa future ng pamilya ko, ng mga anak ko. And etong Dylan, pagkawala ako, sila na ang mag-handle nito. Diba? Para naman kapag secured na yung future nila, kapag dumating yung oras na kailangan ko na silang iwan. Wag naman, diba? Pero diba, hindi natin masasabi yung panahon. Hindi natin masasabi yung buhay. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. So, kasi when you started this, dalaga ka pa, diba? Yung wala pa business akong na to. asawa. Oo. 10 years na eh. Pero nandiyan na si Jazz. Oo. Kasi parang ano lang yung ngayon na may Dennis na, may isa ka pang, may anak pa kayo. May dagdag inspiration ba yun? Or may mga business decisions ka ba na consult mo rin kay Dennis? So, ano yung influence nila sa Marami. Halos lahat ng mga galaw ko sa lahat ng mga ginagawa ko. Hindi lang sa business. Pati sa showbiz career, pati sa mga kaibigan. Lahat yan sinasabi ko kay Dennis. Importante na open ka sa partner mo, sa asawa mo, sa family mo. Kung ano yung mga
ginagawa mo, syempre, baka magulat na lang sila. Pinasok mo to, di ba? Tapos, ayan na, may, ano na, diba? May problema na pala. Jan, share mo naman ano yung favorite treatments niyo ni Dennis, like in a typical week. Ano yung mga Dito, pinupunta sa niya? Dylan, dito kasi si Dennis yung hair grower, yung treatment namin. Meron kami. Punta kayo, balik kayo. Yung drip, kasi ngayon, di ba, grabe uso mga sakit, at lagi kaming nasa labas, exposed kami sa mga tao. So, importante na tumaas yung immune system. Tsaka, syempre, yung glow, kasama na yung mga gluta, ganyan. Bonus na yun. Sabay kayo. Oo, sabay. Usually sabay. Or pupunta sa bahay, tapos na lang kami magpapaservice, ganyan. Pag wala talagang oras. Hair color, ako dito ko nagpapa-hair color, tsaka haircut. Ano pa ba? Nails. Ganyan. Arte-arte. Ano yung drip na pinapag... Yung drip namin, iba-iba eh. Merong pang immune system, merong pang glow, meron naman yung pang, yung mga vitamin drip, ganyan. So, meron kaming iba't ibang klaseng mga hydration drip. Ilan na yung franchise? I mean, Ito yung main. Main? Tapos, sa South, magkakaroon kami soon. Hopefully, South hopefully, is mga Ayala, Alabang. mga ganun. Mindanao. Mindanao pala. Super south na. Pero, existing pa yung sa Camias. Existing pa yung sa Camias. Ito yun, yung sa Camias, nilipat namin. Okay. Nilipat na namin yung sa Camias kasi isa sa mga rason yan nga, nanakawan kami doon. Yung mga ganong marami kaming mga hindi magagandang experience. Pero so far dito okay. Malapit sa mga establishment. So, Oo. after kasal na. Ayun. Pero di ba Nilapit ko talaga sa inyo. Anong advice mo sa, kasi yun nga sabi mo naman, madami ka rin pinagdaanan na failures as an entrepreneur. Anong payo mo dun sa mga magsisimula na rin sa i-pursue yung pagiging entrepreneur? Katulad nung sabi ko kanina, as much as possible, maging hands-on talaga kayo. Silipin nyo lahat yan. Pag-aralan nyo lahat yan bago kayo pumasok sa isang business. Kung gusto nyo ng kapartner, yung sana kilalanin nyo kung sino yung mga makakapartner nyo. Research kayo. Pagdating sa paglabas ng money, Yun sa syempre, tanongin ko. Better ba na mag-loan or may ipon ka na bago ka magtayo yung ng savings business? mo, ang gagamitin mo, anong Kung may income ka naman, na talagang regularly pumapasok at ano ka naman, at secured ka naman, pwede ka namang yung galing sa'yo na, Kasi mahirap din naman yung maka-loan, mahirap din mag-utang, mahirap din yung, alam mo yun, hindi tayo sure kung anong mangyayari, baka hindi natin mabayaran, di ba? Maapektuhan lahat ng loan yung business nyo and yung family mo, di ba? Isipin mo din yun. So, as much as possible, kung kaya na, galing talaga sa'yo. Okay. Okay. Pwede ka na bang i-share na update sa Brightburn? Sa Brightburn, maganda siguro kasama si Dennis dito. Wait lang ha, papasokin ka lang si Dennis. Thank you. Or si Nick?